Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Mga kaibigan, kami po ang inyong mga lingkod, Pastor Nar Caranza at Melo Anademong. Nag-aanyaya na samahan nyo kami sa 30 minutong talakayan upang pag-usapan ang ating kalusugan, pagpapanatiling matatag ng ating sambahayan, at higit sa lahat, ang pagtuklas ng sipi ng pag-asa mula sa banal na kasulatan. Nais po namin padalhan kayo ng mga aklat at aralin sa Biblia. Kung meron po kayong mga katanungan o anuman po ang gusto ninyong iparating sa amin, maaari po kayong tumawag or i-text niyo po ang inyong kompletong pangalan at address. Ano po? Sa 0917-5643-777 or sa 0919-0001777. Meron din po tayong toll-free number para po sa ating mga kaibigan outside Metro Manila at yun pong mga nasa ibang bansa. Pwede po kayong makatawag ng libre sa 1-800-132-20196. Magpadala rin po kayo ng mensahe sa aming Facebook page, ano po? At i-like niyo po yung ating page sa facebook.com/AWR Luzon, Philippines at mag-send din po kayo ng email. Pwede rin, sa connect@adventist.ph. Lahat po yan ay makikita ninyo dyan sa screen. Pwede rin po ninyong subukan ang ating online Bible Schools. I-type lang po ang onlinebibleschools.com/Central Luzon. Makikita nyo rin po sa screen ang pwede nyong puntahan. Tayo po ay magpapatuloy sa ating gabay sa kalusugan. Pinagpapatuloy natin ang New Start. Ayan. Nasa anong letter na tayo, Pastor Ner? S. Ayan, so nangangalahati na po tayo halos. Maya-maya po ipagpapatuloy din natin ang serye ng pag-aaral na may kinalaman sa God's Circle of Love or ang bakod ng pag-ibig. Ayan. Simulan ko po. Ano bang ibig sabihin niyan letter S na yan? Review nga muna tayo ng mabilis. Review. N, nutrition. E, exercise. W, water. S, I, sunlight. Mayamang-mayaman ang bansang Pilipinas sa sunlight. Libreng-libre. Saganang-sagana tayo. At dahil nga sa masyado tayong sagana, minsan binabaliwala na natin ito. Samantalang yung iba, alam niyo po ba mga kapatid, meron palang sakit na, seasonal disorder. Usually kapag winter lang nila nararanasan sa ibang bansa, although hindi naman natin yan nararanasan dito sa Pilipinas. Alam niyo po ba na sunlight ang pinakatumutulong para magkaroon tayo ng vitamin D? Pastor Ner? Vitamin D, yun ay basically ang ginagawa niyan ay sa ating mga buto. Tumutulong yan kapag may vitamin D tayo. Ang ginagawa po ng sunlight ay kino-convert. Actually, meron tayong vitamin D sa ating mga katawan, pero kumbaga inactive. Nandun sila sa form na hindi pwedeng or hindi kayang gamitin ng katawan natin. Hindi ma-absorb, ang gagawin po ng sunlight ay i-convert yung vitamin D doon sa form na magagamit ng katawan natin. Ayan, at very responsible yan sa calcium reabsorption para po ma-maintain yung normal level ng calcium sa ating dugo. Yun ang kanyang ginagampanan. Napakahalaga po ng ginagampanan ng papel ng vitamin D sa pag-regulate ng calcium para po mapasigla ang ating mga buto, ang ating mga ngipin. Kaya, di ba po, nakakarinig tayo ng mga osteoporosis, hip fracture, parang yung mga buto mahihina o malulutong. Minsan po yan ay dahil sa kakulangan sa vitamin D or sa pag-expose sa sun. Kasi tayo dito sa Pilipinas, although mayaman tayo sa sunlight, tayo po marami sa atin ay takot magbilad sa araw. Syempre po, meron ding mga health risk, ang sobrang exposure naman sa sun. Alam niyo po ba na ang kakulangan sa vitamin D sa bata, sa bata to mga mami, pwedeng maging dahilan ng rickets. Alam niyo po yung rickets, yun yung mga lumalambot yung buto. Lumalambot yung buto, nagiging prone saan? Sa mga fracture at irregularities. Kaya minsan yung mga bakang, sakang, minsan po dahil nagkaroon sila ng rickets. Minsan hindi naman dahil pinanganak na silang ganoon.
kagaya po ng binanggit ko, pwede rin nga mag-lead sa osteoporosis. Ito ngayon ko lang to narinig. Meron daw palang koneksyon, sabi ito ng American Academy of Allergy, Asthma and Immunology. Meron daw koneksyon ang low vitamin exposure sa increased risk of food allergy. Sa mga bata rin, yung dahil hindi sila masyadong na-expose sa sun at kulang sila sa vitamin D, mas marami silang allergy sa mga pagkain. Ito daw ay kailangan pa ng maraming pag-aaral, pero ito ay ayon dun sa AAAAI. Ayan po. Ano bang simptomas ng kulang ka sa vitamin D? Yan, regular na parang manghina ang pangangatawan, prone tayo sa infection din. Yung fatigue na hindi ka lang basta pagod, Pastor. Yun yung parang lagi kang pagod, yung ganon. Na hindi lang basta usual na parang dahil sa poor sleep, mga ganyan. Low mood. Kasi po ang sunlight, di ba, parang nakakapagpasaya. Di ba pansin nyo kapag hindi maaliwalas, anong tawag doon? Yung makulimlim. Parang makulimlim din yung mood natin, low din yung mood natin. Ayan. Pero gaano karami? How much vitamin D? Ang sabi po ng mga sobra-sobra nga sikat ng araw dito sa atin, may mga panahon siguro, may oras na tama dapat ka po dyan, Pastor Nair. Ang sabi po ng mga eksperto, 15 to 30 minutes lamang na daily sun exposure. Actually, kahit 4 days lang, not really every day, makakakuha ka na ng sufficient po na vitamin D. Dito sa Pilipinas, mainit na po masyado yung midday. Kaya ang ina-advise po ay at least 6 a.m. lang to 8 a.m. After that, ay medyo nakakasama na po yan sa ating mga balat. Pero po, ito, pag-aaral itong ginawa ng Philippine College of Occupational Medicine, Pastor Nair. So, dito to sa Philippines talaga. Ang sabi daw ay 3 out of 5 na mga workers dito mismo sa Metro Manila ay kulang sa vitamin D. Bakit, Pastor Nair? Kasi indoor yung lifestyle natin dito. We work in the office, tapos minsan umaalis tayo very, very early in the morning. Wala pang sun. Uwi tayo late at night na. Or too much sunblock. At saka sinasadya na rin ng iba kasi gusto nila yung fair ang complexion nila. Yes. Okay. So ilan yan sa mga paalala sa atin, Pastor Nair? I-maximize natin itong gift, ng sunlight. Ayan, ito more facts about vitamin D, Kahit daw anong nutritious diet ang kainin natin, Pastor Nair, hindi ito magbibigay ng enough o sufficient vitamin D para maka-prevent ng mga sakit. Kaya talaga, yung sun exposure, very essential. Although alam naman natin, Pastor Nair, di ba, makukuha naman natin ang vitamin D sa ibang mga pagkain. Kaya nga lang, kung hindi ito patatakbuhin, yung i-convert doon sa magagamit ng ating katawan, di wala rin kwenta yung vitamin D na nasa ating sistema. Tama ka dyan, Pastor Nair. Kaya po, mahalaga talaga rin yung sun exposure. Isa pa, yung light-skinned, mas konting exposure lang sa sun ang kailangan nila kumpara sa dark skin. Kung kanina sinabi ko 10 to 15 minutes, siguro pag dark skin talagang 30 minutes na sun exposure, mas kailangan po nila yon. Ayan. So, mga kaibigan, mga kapatid, i-maximize po natin itong ating gift. Actually, gift itong miracle sunlight. Let's make the most of it. Ito naman ay libre, gamitin natin. So maraming salamat muli, Melo, sa kaalaman na iyong dinala sa ating mga kaibigan sa hapong ito. At bago po tayo dumako sa ating pag-aaral ng banal na kasulatan, inihahandog namin muli sa inyo ang isang makalangit na awitin na may pamagat, Dakilang Pag-ibig Mo, mula kay Charlene Faith Sarmiento. Maraming panahon dito sa mundo, ginugol ang oras ko at lumayo sa'yo. Tinakak daan ng kalayuan,
Sa panahong nababagbag, ika'y kumalinga. Tunay na dakila ka, O Diyos mapagpala. Ang iyong biyaya ay di mawawala. Purihin ka, O Diyos, ang hari ng buhay ko. Dakilang pag-ibig mo ang dahilan ng kaligtasan ko. Dakilang pagmamahal mo ang siyang bumago sa buhay ko. Ika'y hari, ngunit ika'y namatay para sa aking mga kasalanan. Tunay dakilang pag-ibig mo ang dahilan ng kaligtasan ko. Dakilang pagmamahal mo ang siyang bumago sa buhay ko. Ika'y hari, ngunit ika'y namatay para sa aking mga kasalanan, O Jesus. Dakilang pag-ibig mo. Napakagandang patotoo. Ano po, ang bumago sa kanyang buhay ay yung dakilang pag-ibig ng Panginoong Diyos. Nawa po ang pag-ibig ng Panginoong Diyos din ang maging dahilan ng ating pagbabago, matransform tayo unti-unti na maging kagaya ng Panginoong Diyos. Sa patuloy po nating pag-aaral, ngayon ay tungkol din ito sa pag-ibig. God's circle of love, ang bakod ng pag-ibig ng Diyos. Ano ba itong tatalakayin natin ngayon, Pastor Ner? Okay, tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral at tatalakayin nga po natin ang bakod ng pag-ibig ng Diyos. Sa nakaraan nating pag-aaral ay pinakita ni Isaias na si Lucifer ay isang perpektong anghel na nagtangkang agawin ang trono ng Diyos. At ang trono ng Diyos ay ang luklukan ng kanyang pamamahala. Naghahari siya mula sa kanyang trono at ang puso o sentro ng bawat pamahalaan o pamamahala ay ang kanyang kautusan. Kaya tayo dito sa Pilipinas ay mayroong mambabatas. Ito ay mahalagang bahagi ng pamamahala. No? Dito inuugit ang mga bagay, mga kautusan na magdadala sa kaayusan ng isang bansa. Ganon din sa pamamahala ng ating Panginoong Diyos. Hindi napagtanto ni Lucifer na ang kautusan ng Diyos ay kautusan ng pag-ibig. At maging ang kautusan o batas ng kalikasan ay nagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos. Halimbawa, inihihinga natin ang oxygen mula sa hangin at pagkatapos na magamit ng ating katawan ang oxygen, ay inilalabas natin ang carbon dioxide sa hangin. Ang mga puno naman ng halaman ay inaabsorb ang carbon dioxide na inilabas natin at gagamitin nila ito upang maisulong ang paglago ng mga halaman. At pagkatapos ay ilalabas naman nila ang purong oxygen sa hangin para naman hingahin ng langhapin ng mga tao. Ito ay hindi napuputol na cycle. Kapag ito ay naputol, mayroong magdurusa, mayroong mahihirapan. Kaya ay ang iba ay maaaring mamatay. So sa ganito ring paraan ay nangyayari ito. Sinabi ni Jesus na ang una at ang pinakadakilang utos ay ang ibigin ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at buong kaluluwa o buong kaluluwa mo. Paano ba natin iibigin ang Diyos? Yun. Paano natin ipahahayag ang pag-ibig natin sa Diyos? Sa ikalawang Juan, Melo, Kabanatang 1, Talatang 6 ay ganito ang nakasulat. At ito ang pag-ibig na tayo'y mangagsilakad ayon sa kanyang mga utos. Ayun. Ang talatang ito ay ipinakikita sa atin kung ano ang ibig sabihin ng umiibig sa Diyos. Ano ang sabi dito? Ito ang pag-ibig na tayo'y magsilakad ayon sa kanyang mga utos.
ito yung katibayan na tayo ay umiibig sa ating Panginoong Diyos kapag sinusunod natin ang mga utos. Sa kabilang banda, sa ating karanasan, mga anak sa magulang, kapag ang anak ay masunurin sa magulang, ay nagpapakita ito ng kanilang pag-ibig sa kanilang mga magulang. So, iniibig natin ang Diyos sa pamamagitan ng pag-iingat at pagsunod natin sa kanyang mga utos. Ito ay mahalaga. Sinabi rin ng Panginoong Hesus na ang pangalawang dakilang utos ay ang ibigin mo ang iyong kapwa na kagaya ng iyong sarili. Sa Mateo Kabanatang 22, talatang 30. At ang pag-ibig ay dapat ay two-way. Melo? Ang hirap umibig na ikaw lang ang umiibig. Nakaka-relate ka ba dyan? Hindi naman. Hindi na, Pastor. Hindi naman. Iniibig tayo ng Diyos. Dapat ipinapakita rin natin ang ating pag-ibig sa Kanya. At ito ay nagbibigay ng katuwaan sa isang nagmamahal kapag nararamdaman niya na sinusuklian ng kapwa pagmamahal ang kanyang ibinibigay. Ngayon, ibabalik natin ang pag-ibig na yon sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagsamba at pagtitiwala sa Kanya. Sapat na dahilan upang mamuhay tayo na may pagsunod. Okay. Ang critical na punto na kailangan nating maintindihan dito ay ito ang inaatake ni Satanas, ang kautusan ng Diyos, ang kautusan ng pag-ibig, sapagkat ito ang sentro ng kanyang pamamahala. At sa kanyang pagmamanipula sa mga tao, nasundin siya sa halip na ang Diyos. Kung magkagayon ay masisira niya ang circle of love o bakod ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Pansinin natin na ang bawat utos na inilagay ng Diyos sa buong universo ay kautusan talaga ng pag-ibig. Ang Diyos ay maraming uri ng mga kautusan. Mayroong mga pisikal na kautusan, kagaya ng centrifugal force, o kaya ay ang law of gravity. At iba pang mga pisikal na batas o kautusan na natutuklasan ngayon sa kalikasan. Ano kaya, Pastor, na magiging kalagayan kung wala ang law of gravity? Na-imagine mo ba? Kung nasaan ka man, hindi ka makakaupo. Ang upuan ay hindi mananatili sa lapag. Lulutang-lutang. Ang lahat ng bagay ay, yun nga, lumulutang sa paligid mo at medyo magulo. Maaring dito ay nakatiwarik tayo kasi yung aking upuan ay nakataas at manghahawak ako sa pwede kong hawakan dito na hindi lulutang sa hangin. So, walang kaayusan kapag walang kautusan. Malalagay tayo sa problema. Tama ka dyan. Malamang po, wala sa matinong pag-iisip yung aakyat sa tuktok ng isang mataas na gusali at magsasabing, hindi ko gusto ang mga utos ng Diyos. Gusto kong makawala sa law of gravity. Tapos ay tumalon siya. Tiyak na hindi mabuti ang nag-aantay sa kanya sa ibaba. Malaya siya sa lahat ng mga batas. Ngunit, ang mga sumuway sa mga batas ng Diyos, magdurusa. Yun ang kanilang kahihinatnan. May consequence. May consequence talaga kapag sinira natin yung kautusan, yung cycle. At karagdagan sa mga batas ng kalikasan ay ang Biblia ay naglalaman rin ng maraming mga batas na may kinalaman sa ating pisikal na kagalingan. Ang mga ito rin ay kautusan ng pag-ibig. Halimbawa, ang Biblia ay ipinagkaloob sa atin ang pinakamabuting uri ng kautusan para sa malusog na pamumuhay. Yan ay sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto, Kabanatang 3, talatang 16 at 17, Melo. Ang sabi po, ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu at dapat nating luwalhatiin ng Diyos ng ating mga katawan. Ayan, nangangahulugan ito na ang mga Kristiyano ay dapat health conscious. Dapat maingat tayo sa kung ano ang inilalagay sa ating katawan at kinakain natin lamang ang mga pagkaing nakapagpapalusog, iniinom natin ang sapat na tubig, araw-araw nag-iihersisyo na kinakailangan, at iniiwasan natin ang mga bagay na nakasisira sa ating katawan tulad ng alak, sigarilyo, at mga gamot na nakakasira. Kaibigan, mahal tayo ng ating Panginoong Diyos at nais niyang maranasan natin ang malusog, ligtas sa sakit at masaganang buhay. Yan ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Kaya't mayroong mga kautusan ng kaayusan. Ang Diyos ay may iba pang kautusan ng pag-ibig. At ito ay ang kautusan naman na may kinalaman sa pamantayan ng pamumuhay. Ang huling bahagi ng 10 kautusan, mapapansin po ninyo na ito ay patungkol sa ating pakikipagrelasyon sa kapwa-tao. Katulad halimbawa ng igalang mo ang iyong mga magulang. Paano kaya kung ang mga anak ay walang galang sa magulang? Magiging masaya ba tayo? Hindi, At katulad ng isa pang utos, huwag kang papatay. Kapag sinuway natin ito, makukulong tayo.
Huwag kang mangangalunya. Kung wala ang kautosang ito, magiging maayos ba ang ating sambahayan? Walang bakod na mangangalaga sa ating relasyon sa ating kapwa. Katulad ng huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang, huwag kang mag-iimpot. Lahat ito ay kautusan ng pag-ibig sapagkat ito ay pumoprotekta sa atin, pumoprotekta rin sa ating kapwa. Hindi sila mga hindi makatarungang mga patakaran na basta na lang inilabas o inilatag ng ating Panginoong Diyos. Ang mga batas panlipunang ito ay nagtuturo sa atin kung paano iibigin ang isa't isa. Iniibig ba ng isa ang kanyang kapwa kung siya ay pinagnanakawan niya? O kaya'y nakikipagrelasyon siya sa kanyang asawa o sa asawa ng iba? Palagay ko'y hindi yan pagpapakita ng pagmamahal sa ating kapwa. Iyaan, ang mga kautusan ng Diyos ay pinakamabuti at ang kanyang mga batas ay batas ng pag-ibig na itinakda ang pinakamagandang uri ng buhay para sa atin. Hindi natin nanaisin ang ibang paraan. Kaibigan, ang Apokalipsis ay maliwanag. Ang demonyo ay nasa pakikipagdigma sa mga nagnanais na sundin ang kautusan ng Diyos. Doon pa lang, doon sa ating pasimulang pag-aaral, talagang sentro na ang pagsunod sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Makikita natin ang resulta ngayon. Ilang taon ang mga nakalipas, ang mga korte sa Amerika ay nagpasyang mabuting alisin ang 10 kautusan sa silid-aralan ng kanilang mga bata, ng mga mag-aaral. Kaya ngayon ay makikita natin na ang mga bata ay sinisira ang kanilang mga guro, ang magulang at kapwa kamag-aaral, tapos ay magtatanong tayo kung bakit inalis natin ang basihan ng tamang pakikipagrelasyon sa Diyos at sa tao. Mabuti na lang dito sa atin ay hindi natin ginagawa yan. Kaibigan, ang Diyos ay mayroon ding spiritual na kautusan, mga spiritual laws. Ito ay ibinuod sa unang 4 sa 10 kautusan. Ang kasama riyan ay ang tungkol sa pagsamba sa mga larawang inanyuan, pagkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya pagbanggit sa pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. At ang pinakasentro ay ang pangingili ng araw ng Sabath. Yan ay ating pag-aaralan sa mga susunod nating mga pag-aaral na mas malalim. Ang mga kautusang ito ay nagtuturo sa atin kung paano naman natin iibigin ang ating Diyos. Ang tao ay nilikha sa pakikipagkaisa o pakikipagrelasyon sa Diyos at sa mga kautusan ng Diyos sa buong universo. Kapag sinira o nilabag natin ang mga kautusang ito, ang tanging resulta ay mga pagtatalo, kaguluhan at kalungkutan. Ang mga batas ng Diyos ay hindi listahan ng mga hindi makatarungang mga bagay na dapat gawin o hindi gawin, na basta lamang niya kinuha sa kung saan. Ngunit ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at tayo ay kanyang nilikha sang-ayon sa kanyang wangis. Ang isa pang paraan upang tingnan ito ay ang makita na ang mga batas o kautusan ng Diyos ay bilang mga patnubay na tumutukoy sa isang bakod ng pag-ibig. Kapag lumabas tayo sa bakod, masisira ang ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Kung mananatili tayo sa bakod ng pag-ibig na ito ng Diyos sa kanyang kautusan, mananatili tayo sa kanyang pag-ibig at magiging maayos ang ating relasyon sa lahat. Hindi upang tayo ay maligtas, kundi maging mabuti ang ating relasyon sa Diyos at sa tao sapagkat tayo ay iniligtas ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Kung tayo ay mananatili sa loob ng bilog o bakod ng kautusan ng ating Panginoong Diyos at lumalakad tayo sa pagsunod, mararanasan natin ang buhay na maligaya at payapa. Ngunit kung tayo ay lalabas sa bakod ng pag-ibig sa paglabag sa kahit isa lamang sa kautusan ng Diyos, tulad ng pag-iimbot o pagsamba sa mga imahen, magkakasala tayo sa may akda ng kautusan, ang Diyos at sa ibang tao, at ang lahat ay maaaring magdusa. Nakakapagpaisip lang, Pastor Nair. Maaring sa mga panahon ngayon, wala naman na tayong sinasambang mga rebulto o mga kung ang ilan meron pa rin naman. Ayan. Pero meron tayong mga makabagong uri ng Diyos-Diyosan, Pastor Nair. Okay. Ang ilan ay sumasamba sa mga telebisyon, sa ating mga tahanan. Ginugugol po natin minsan labis na oras sa panonood ng telebisyon na wala ng panahon sa Diyos.
at sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Minsan sa kotse, sa bahay, sa salapi, ito mga nagiging idol natin minsan ng social media. Ano po ang sabi ay sino mang inilalagay ang mga ito sa mas mataas na pagpapahalaga kaysa sa pagnanais nilang paglingkuran ng Diyos ay sumasamba sa mga mental idol. Ano po, isang Diyos sa kanilang sariling imahinasyon. Isang Diyos na pinahihintulutan ang lahat nilang maibigang gawin at kinokondina yung ayaw nila. Hindi nila pinahalagan ang sinasabi ng Biblia tungkol sa Diyos na lumikha sa kanilang sa mundo na sinasabing wala akong pakialam sa sinasabi ng Biblia. Tila mabuti para sa akin ang gawin ito at sa palagay ko, hindi ko naman tinatakwil ang Diyos sa paraan na to. O hindi naman siguro ako mawawaglit kung gagawin ko ang sa tingin ko ay tama. Sila ba ay naglilingkod sa Diyos ng Biblia? Hoy, ayan may mga Ano kaisipan po? na, Yes, na Pastor. dumadating sa atin ngayon, sa mga modernong mga tao ngayon. Pero muli ay babalikan natin ang basihan ng ating pananampalataya at paniniwala, unang mga iniisip. Ang basihan ay ang Biblia. At anumang mga bagay na umaagaw ng ating atensyon, kapalit ng ating pagsamba o pag-uukol ng panahon sa ating Panginoong Diyos, ay magiging isang imahin o Mental Diyos-Diyosan idol, yes. sa ating mga buhay. Ang tawag ng Biblia dito ay kasalanan. Sa Isayas, Kabanatang 53, talatang 6, tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw, tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan, wala na tayong tiyak na basihan ng tama at mali. Ang bawat isa ay nagpapasya sa kanyang sarili kung ano ang tama at mali. At sa unang Juan, Kabanatang 5, talatang 21, ang sabi ng ating Panginoong Diyos, mga muntikong anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. At ganoon din sa Kabanatang 5 ng unang Juan, talatang 1-4, ang sabi ng ating Panginoon, dito'y ating nakikilala na iniibig natin ang mga anak ng Diyos kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad natin ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ay pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Kaibigan, ang utos ng ating Panginoong Diyos ay bakod ng pag-ibig. Ayaw ng ating Panginoon na tayo ay masira, ayaw ng Panginoon na tayo ay makasakit ng iba, ayaw ng Panginoon na masira ang ating relasyon sa Kanya. Kaya nilalagay niya ang kanyang kautusan para tayo ay pangalagaan. Napakaganda ng ating pag-aaral ngayon, Pastor Ner. Mga kaibigan, kung meron po kayong mga katanungan o anuman po ang gusto ninyong iparating sa amin o nais niyo pong mag-aral pa ng mas malalim ng banal na kasulatan, tumawag po kayo or mag-text. I-text ang inyong kompletong pangalan at address sa 0917-5643-777 or sa 0919-0001777. Ulitin ko rin po ang ating toll-free number, 1-800-132-20196. Pwede po kayong magpadala ng mensahe sa ating Facebook page, facebook.com/AWR Luzon, Philippines, at mag-send ng email sa connect@adventist.ph. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kaya natin pinag-aaralan ang mga salita ng ating Panginoong Diyos ay upang mahanda tayo sa malapit na pagbabalik ng kanyang anak. Kaya baunin natin sa ating pansamantalang paghiwa-hiwalay ang kanyang salita sa Apokalipsis, Kabanatang 22, talatang 20, ang nagpapatutuo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, darating ako. At habang inaantay natin ang kanyang pagdating, panghawakan natin ang kanyang salita sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon na hindi maikli na di makapagliligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y hindi makaririnig. Hanggang sa muli. Ito po ang tinig ng pag-asa.